Arestado ang isang 46 anyos na rider ng Lala Move matapos makumpiskahan ng 2 baril at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27,200 pesos sa isinagawang search operation madaling araw ng Sabado sa kanyang bahay sa bayan ng Jaén, Nueva Ecija. Sa ulat kay Nueva Ecija Police Director Herel L. Bruno, kinilala ni Jaén Police Chief Major Ernesto Vizquera ang suspect sa alias na Teddy, hiwalay sa asawa at residente ng Purok 1, Barangay Imbunya. Ipinatupad ng mga otoridad ang search warrant bandang alas 5 ng umaga. Ayon kay Vizquera, nadatnan umano ang suspect sa loob ng bahay kasama ang kanyang live-in partner nang isagawa ang operasyon. Isinagawa ang pagsalakay matapos makatanggap ng intelligence report na umano'y sangkot ang suspect sa indiscriminate firing sa kanilang lugar, lalo na kapag nasa impluensya ng ilegal na droga. Nasamsam sa operasyon ng isang kalibre 38 revolver na may 7 bala at isang 12-gauge shotgun na may 11 bala. Na-recover din ang 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 4 na gramo at may standard drug price na 27,200 pesos. Ayon sa pulisya, ang operasyon ay nakapaloob sa Target Intelligence Packet o TIP na may control number B-2026-008-PRO3-NEPO-JMPS at isinagawa sa bisa ng search warrant na inisyu ni Quijano S. Laure, Executive Judge ng Gapan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala sa himpilan ng pulisya ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa tamang disposisyon. Inihahanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 at sa Section 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 para sa inquest proceedings laban sa naarestong rider. Naaresto ang 2 individual at ang itinuturing na rank number 4 na wanted person habang 3 baril kasama ang mga bala ang nasamsam sa magkahiwalay na pagpapatupad ng search warrant at warrant of arrest na mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station sa Barangay Valle Cruz at Barangay Maria Teresa, Cabanatuan City. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Renato Morales, Chief of Police ng Cabanatuan PNP, na may gabay ni Police Colonel Herel Daggit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Ang mga search warrant ay inilabas ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Region sa Cabanatuan City. Sa operasyon, inaresto ang isang 38 anyos na negosyante at isang 47 anyos na lalaki na kapwa-residente ng nasabing barangay. Nakumpiska mula sa mga suspek ang sumusunod: isang kalibre 45 Colt pistol na may nakakabit na magazine na may 7 bala, isang kalibre 9mm Armscore pistol na may magazine na may 4 na bala at isang kalibre 38 revolver na may 6 na bala. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa mga naaresto. Habang ang rank 4 most wanted person ng Cabanatuan City dahil sa kasong attempted murder ay kinilalang isang 28 anyos na lalaki, kung saan isinagawa ang operasyon sa Barangay Maria Teresa, Cabanatuan City. Ang pag-aresto ay isinakatuparan ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, RTC Branch 25, Cabanatuan City. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Cabanatuan City Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon at pagsasailalim sa mga kinakailangang proseso.
Pinalakas ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ang advokasya nito para sa sustainableng inobasyon matapos formal na lagdaan ng kasunduan sa kumpanyang Everything Green upang gawing kapaki-pakinabang at mabebentang materyales ang mga basurang agrikultural mula sa niyog. Nilagdaan ng Memorandum of Agreement o MOA noong Pebrero 9 sa University Conference Room ng NEUST Sumakab Campus sa Cabanatuan City. Ayon kay NEUST President Rodora Hugo, ipinapakita ng inisyatibong ito ang matibay na paninindigan ng universidad na tiyakin ang inobasyon ay tumutugon sa mahalagang suliraning pangkalikasan at nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa komunidad. Binigyang din ni Hugo na ang inobasyon sa kasalukuyan ay hindi na lamang nakatuon sa pag-unlad ng teknolohiya kundi sa kung paano ito tumutugon sa mga pandaigdigang hamon sa pamagitan ng sustainability, responsableng pangasiwa ng likas yaman at makabuluhang pakipagtuwang. Samantala, ibinahagi ni Everything Green founder Camille Albarracin na nag-ugat ang naturang partnership sa magkakatulad na pagpapahalaga ng dalawang panig at sa mga naunang ugnayan sa mga pagsasanay hinggil sa technology business incubation. Aniya nagsilbing daan ito upang mapalalim ang kolaborasyon ng akademya at industriya. Dagdag pa niya higit na mapalalakas ng kasunduan ang pagbuo ng mga sustainable at lokal na solusyon sa pamagitan ng pagsasanib ng akademikong pananaliksik, applied technology at community-based social enterprises. Ipinahayag din ni Hugo ang buong suporta ng pamantasan sa proyekto na may layuning gawing makabagong materyales sa mga basurang agrikultural habang isinusulong ang pangalaga sa kalikasan at inklusibong pag-unlad. Saksi sa paglagda ng kasunduan ng ilang opisyal ng NEUST kabilang sina Vice President for Research, Extension and Training Jean Gilliasper, Planning and Development Office Director Kenneth Armas, Extension Services Department Director Marivic Villegas, Innovation Management Office Head Edgely Vitug at Innovation at Technology Support Office Manager Emmanuel Bore. Sa pamagitan ng partnership na ito, inaasang mas mapalalawak ang mga oportunidad sa research commercialization, technology transfer, at pagpapaunlad ng mga community-based enterprise na nakaayon sa Sustainable Development Goals.